Umagos ang luha habang kinausap niya ito gamit ang pormal na pamagat. Ipinagtapat niya na sa wakas ay natagpuan na niya ito, ngunit binaliwala ni Chen Pinggan ang pagiging pamilyar. Sa gilid, naguguluhan si Jung Ding kung ito ba talaga ang Invincible Supreme. Samantala, napansin ni Chen Pinggan kung paano patuloy na binabanggit ng lahat ang pamagat, at habang kinwestiyon niya kung tumutukoy ba talaga iyon sa kanya, nagkomento siya na hindi kailangang maging masyadong emosyonal si Hang Fu Hangyan. Itinuro ni Hang Fu Hangyan na sa kabila ng pag-angkin na hindi sila malapit, tiniis nila ang hindi mabilang na mga pagsubok na tumakas sa seal. Ginawa niya ang lahat ng iyon para lang paglingkuran siya muli. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na wala siyang pwesto sa kanyang puso. Kinwestiyon niya ang punto ng pamumuhay. Nagpaalam siya sa mundo, ngunit sinagot ni Chen Pinggan ng isang matibay na pagtanggi, ipinaliwanag na kahit walang pagkilala, hindi kinakailangan ang kamatayan. Binalaan niya ang isang pagod na buntong hininga. Inamin niya na marami pa ring aayusin, at dahil spirit lang siya ng walang katawan sa ngayon, babawiin niya ito at haharapin sa huli. Kinwestiyon niya kung handa ba siya at kinumpirma ni Hang Fu Hangyan na handa siya. Ang pagsunod sa kanya ay nanatiling kanyang layunin para sa pamumuhay. Bumalik siya sa isang pil. Naisip ni Chen Pinggan na hindi na mapupunta si Huang Fu Hongqian sa mga clutches ng Supreme, isang pangalan na tunog na rip diretso mula sa isang Bisher Woe parody. Kinausap niya si Jung Ding at sinabing dapat silang bumalik kasama ang lahat ng mga babae, at sumang-ayon si Jung Ding. Ikinonsidera ni Chen Pinggan na umuwi muna upang makita ang kanyang asawa at lalaban siya. Pagkaraan ng ilang sandali sa Dao Mountain sa ilalim ng Yaong Town, hinimok siya ng katulong ni Sun Xiong na tumingin, itinuturo na bumababa sila sa bundok. Ang mga babae ay muling nakasama ang kanilang mga pamilya. Sinabi ni Jung Ding na matagal na siyang hindi nakasaksi ng gayong nakakaantig na tanawin, at sumagot si Chen Pinggan na palagi siyang nag-iisip na protektahan ang mga tao sa bayan. Kaya, nabibilang siya bilang isang kwalipikadong mountain god. Nakatayo si Jung Ding nang natigilan. Isang array ang nag-apoy sa kanya. Kinilala niya na naging opisyal siyang Diyos. Naglakad si Chen Pinggan pababa ng hagdan. Nangako si Jung Ding na hindi niya kailanman malilimutan ang kanyang kabaitan, at sumagot si Chen Pinggan na hindi siya dapat magpalaki dahil siya ang kanyang mabuting anak. Ipinaliwanag ni Jin Ling na isang bagay iyon na ibinigay sa kanya ni Sun Shangxiang kanina, kaya balak niya itong ibalik ngayon. Sinabi ni Sun Shangho na iyon ay mga seeds mula sa Mount Dao, mga herbs na matagal na niyang iniligtas, at nagpahayag ng isang tahimik na pag-asa na ang lugar ay maaaring yumabong muli. Sinabi ni Jin Ling na magiging simple iyon dahil ang kanyang master ay nagtataglay ng isang malakas na fertilizer, kumpiyansa na makakatulong iyon upang matupad ang kanyang hiling. Habang tinutukoy siya ni Chen Pinggan bilang kanyang anak na babae at binanggit na dapat silang umuwi, sumang-ayon siya at idinagdag na ibinigay din sa kanya ni Sun Shangxiang ang life-saving secret book na iyon. Inamin niya na hindi rin niya nagawang maunawaan iyon, kaya maaari na lang niya itong ibalik at sumagot ito na walang sinuman sa kanyang pamilya ang nakapag-decipher ng kanilang ancestral treasure. Pagkatapos ay lumingon siya patungo kay Chen Pinggan. Tinawag niya siyang tanggapin siya bilang isang disciple at turuan siya kung paano basahin ang aklat. Napansin niya na ang teksto ay mukhang mga scribbles lang sa kanya, at tila hindi siya makapag-alok ng labis na tulong. Gayunpaman, ang pagkasabik sa pareho niya at sa tingin ni Jin Ling ay nanatiling nakatutok sa kanya. Ang kanyang dibdib ay humigpit. Nagbigay siya ng isang tahimik na tango, sinabi na kailangan din ni Suling ng isang kasama, kaya dapat silang bumalik ng magkasama, at tumugon sila ng may enthusiasm. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa kakahuyan. Nagtanong si Sun Shangxiang kung sino si Suling at nagtaka kung isa pa siyang kapatid na babae. Sumagot si Jin Ling na hindi siya maglakas loob na ituring siyang parang kapatid na babae dahil siya ang Queen Bossier na direkta mula sa isang is-death scenario. Pagkatapos ay walang preamble na binanggit niya na hindi rin siya isang babae. Lumipat siya pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Huminto si Sun Shangxiang sa kanyang mga track, biglang namumula ang mukha at nawala ng balanse. Pinilit sila ni Chen Pinggan kung ano ang ginagawa nila at pinaalalahanan silang magpatuloy at mabilis silang tumugon. Napansin niya na masyado siyang matagal na wala at gusto niya lang bumalik at yakapin ang kanyang asawa. Samantala, nanatili si Showa sa bahay. Ang kusina ay kamakalabog sa paghahanda.
Nagtaka siya kung ano ang maganda tungkol sa pagbabalik niya at naisip na kung gusto niyang bumalik, dapat siyang bumalik. Maaari na lang silang magluto ng magkasama at salubungin siya ng maayos. Sa ibang lugar, lumingon si Duan Xinshin kay Suling at inutusan siyang magdala ng fresh fruit. Sumagot si Suling na ang watermelon platter ay nasa ruta na. Pagkaraan ng ilang sandali, inayos ang mga gulay. Sinabi ni Duan Xinshin na ang kanyang asawa ay laging pabor sa chilled mustard kale, kaya dapat magdagdag si Shawan ng mas maraming mustard sa dip. Nasunog si Shawan sa tahimik na galit. Sinumpa niya sa ilalim ng kanyang hininga kung gaano siya kahilig kumain. Susunugan niya ang kanyang sariling dila. Bigla, inihayag ni Chen Pinggan sa kanyang asawa na bumalik na siya. Lumabas si Duan Xinshin upang salubungin siya. Sinabi niya na matagal siyang nawala sa pagkakataong ito. Nagmadali si Chen Pinggan patungo sa kanya habang nakatayo si Jinling at Sun Xiangxiang nang natigilan. Ipinahayag niya kung gaano siya kalalim na namimiss siya at casual na nagtaka kung namiss din ba siya nito. Sumingit si Shawan ng matalim, inaangkin na hindi iyon matitiis. Tinawag niya ang kanilang atensyon at iginiit na itigil nila ang pagkilos ng nilalaman na hindi angkop para sa mga bata. Pinabayaan ito ni Duan Xinshin nang may tango at tinawag ang lahat na kumain. Ang mesa ay puno ng masarap na pagkain. Lumingon si Suling kay Sun Xiangxiang at binanggit na maaari siyang kumain ng anuman maliban sa pakwan. Pagkatapos ay idinagdag na ang pagluluto ni Duan Xinshin at Shawa ay naging masarap. Tumingin si Chen Pinggan kay Duan Xinshin at binanggit kung tama ba siya sa pag-iisip na hindi niya iniisip na magdala siya ng isa pang kapatid na babae, at sumagot ito na habang hindi angkop ang kanilang lugar para sa mga tagalabas na manatili ng matagal, hindi iyon magiging problema kung ang kanyang asawa ang gumawa ng pagpili. Pinanood niya sina Suling at Sun Xiangjung na nagkukwentuhan, malinaw na nag-e-enjoy. Samantala, kinwestiyon ni Xiawan kung bakit kailangan ng kanyang kapatid na babae ng napakaraming kapatid na babae sa una, at naisip na siya lang ang tanging totoo. Ang natitira ay halos hindi kwalipikado bilang supporting cast, mga background extras lang sa isang reverse harm setup na may isang aktwal na protagonist. Sa sandaling iyon, sinabi ni Duan Xinshin na iyon ang paborito ng kanyang asawa. Dapat niya itong subukan. Samantala, tumatawa ng madilim si Shawan sa kanyang isip, iniisip na siya ay kumakain nito. Nagtapon siya ng isang buong bote ng mustard. Ang naisip na pagsabog sa kanyang bibig ay naglaro sa isang loop sa kanyang ulo. Naisip niya na kung pakainin siya ng kanyang kapatid na babae, makikita niya kung maglakas loob siyang iluwa iyon. Ngunit nagkomento si Shenping na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat harapin at mag-aayuno sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay nawala ng maraming timbang kamakailan at dapat kumain ng mas marami, at sumang-ayon si Duan Xinshin. Natigilan si Xiao Xuan sa horror. Itinaas ni Duan Xinshin ang kale sa kanyang bibig. Tinawag siya ni Shawan. Lumundag siya at kinuha ang kale mula sa kanyang chopsticks. Inangkin niya na kakainin niya ito. Mabilis na tumama ang regret. Nanginginig siya at naglalaway. Umagos ang luha habang ang init ay damaloy sa kanyang mga pandama, marahil ay illegal sa ilalim ng hindi bababa sa 3 Geneva Conventions. Casual na sinabi ni Duan Xinshin na hindi niya inasahan na mamahalin niya ang ulam na iyon ng ganoon. Sumagot siya na bigla siyang nagkagusto dito ng husto na hindi na dapat kumain ang kanyang kapatid na babae at dapat hayaan siyang kainin ang buong bagay. Sa sandaling iyon, inihayag niya na tapos na siyang kumain. Dapat silang mag-usap habang lumabas siya upang mag-digest at pinaalalahanan siya ni Duan Xinshin na huwag lumayo. Lumingon si Suling kay Chen Pinggan. Binanggit niya, nadadalhin niya si Sun Xiangxiang para maglakad sa courtyard at sumang-ayon siya ngunit sinabi sa kanya na iwasan ang anumang pakwan. Tinanggap niya. Pagkatapos ay lumingon si Chen Pinggan kay Duan Xinshin. Sinabi niya sa kanya na tingnan ito. Kinilala niya ito bilang isang soul condensation pill na nabuo lamang mula sa pinakamalalim na divine soul energy at kinumpirma niya ang kanyang hula. Sa puntong iyon, may isang kakaibang bagay na lumabas dahil kinumpirma ng bawat calculation si Hongfu Hongyan bilang isang tao, gayunpaman dalawa sa kanya ang umiral. Ang isa ay isang shell na walang soul energy. Ang isa pa ay purong soul na walang katawan, tulad ng isang cultivation thriller na nawala sa script, kung saan ang antagonist ay nagdusa ng isang existential malfunction. Pinilit siya ni Duan Xinshin para sa kung ano ang natuklasan ni Shen Pinggan.
Isinumbong niya na si Hongfu Hongyan ay nagtataglay ng isang dual personality. May isang taong nag-extract ng Dominant One, selyuhan ito sa loob ng isang spirit energy pill, at inilibing ito sa ilalim ng peak-pole sa ilalim ng matinding spiritual pressure. Ang concealment ay nagtago sa kanyang tunay na kalikasan ng ganap mula sa sinumang naghahanap. Ang bersyon na inescort ng doktor ay isang muted personality, sapat na doksil upang makapasa ng hindi napapansin sa kanilang bayan. Kinwestiyon ni Duan Xinshin kung balak ni Chen Pinggan na muling istruktura ang katawan upang matanggap ang sealed self. Kinumpirma niya ito, nilinaw na si Hongfu Hongyan ang susi sa underground cast, kahit na nangangahulugan iyon na kailangan niyang tiisin ang isang maikling paghihiwalay. Tinanggap niya ang desisyon ng walang sandali ng paghinto. Lihim na hinahangaan kung paano, tulad ng dati, inihanda ng kanyang asawa ang bawat kinalabasan. Sa ibang lugar, napangiwi si Shawan sa sting ng kanyang pagkain. Pinalabas niya ang init sa pamamagitan ng kanyang mga daliri at hinubog ito sa isang nagliliyab na fireball. Namangha si Sun Xianxiang sa kanyang fire control, idineklara na ang lugar ay nararamdaman na unreal. Binanggit niya si Jinling, nag-uusisa kung nagtataglay ba siya ng parehong gift, ngunit ibinaba niya ang sarili. Tinawag ang kanyang kapangyarihan na halos walang silbi, isang itinapon na spirit artifact. Tinanggihan niya iyon ng lubusan, pinaalalahanan siya na minsang inialay niya ang sarili bilang isang sacrifice para sa kanya, na sa kanyang paningin ay ginawa siyang mas matapang at mas malakas kaysa sa sinuman. Hudyat ng simula ng bawat klasikong Shonen Awakening arc. Kinwestiyon niya kung seryoso ba siya. Inamin niya na gusto niyang bigyan siya ng isang bagay sa loob ng mahabang panahon. Ang maliliit na orbs ay kumikinang sa kanyang mga daliri habang ang kanyang aura ay dahan-daang nakabaluktot sa paligid nila. Lumaki sila at umikot sa harap nila sa ere. Nagtanong siya kung gusto niya iyon, at nagtaka siya kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag niya na pabalik sa bundok, nag-e-entertain sila ng kanyang kapatid na babae sa kanilang sarili sa mga ibon at insekto tulad nito. Napansin niya na gaano man karaming spell ang nasaksihan niya, walang maihahambing sa charm ng isang sandaling ito. Nagsimula siyang ilarawan ang kanyang unang reaksyon sa pagtuklas na siya ay isang lalaki, ngunit hindi natapos. Sumabog si Mujan ng walang katok. Ang kanyang tingin ay nakatutok diretso kay Jin Iling. Idineklara niya ang kanyang intensyon na haminin siya. Nagliwanag si Jin Iling tulad ng isang tao na nakakita ng kanyang paboritong anime hero sa laman. Ang mga mata ni Mujan ay kumitid patungo sa babae sa tabi niya. Sumugod siya, hinahamon kung totoo ba ito. Nagbabala si Mujian na sa kanyang antas, wala siyang negosyo na mag-isip man lang ng pag-ambush sa kanya. Lumipat si Sun Xianghe sa sandaling bumagsak si Jin Iling. Nagtanong siya kung ayos lang siya, at bamulong siya na kahit humiram siya ng lakas ng loob ng isang dragon, hindi siya maglakas loob na ambush si Mujan. Natigilan lang siya. Nagtanong siya kung masakit at nag-alok na kiskisin ang kanyang dibdib. Napansin ni Mujan na tinatawag pa rin siya ni Sun Xianxiang na kapatid na lalaki at hinawakan ang kanyang dibdib, ngunit pinaalalahanan ang sarili na dahil tinanggihan na niya siya, wala sa lahat ng ito ang kinalaman sa kanya. Samantala, nagtaka si Kitchen Knife ng malakas kung bakit biglang lumitaw si Wooden Sword. Ipinaliwanag ni Chicken na nagmensahe siya kanina, sinabing gusto niyang maghatid ng 2 gift kay Jinling, ngunit hindi siya natagpuan. Naalala ni Kitchen Knife kung gaano siya kasaya nang dumating siya. Ngayon, ang kanyang divine brilliance ay naghiwa sa kanyang celestial essence, at natatakot siya para sa kaligtasan ni Jin Iling. Ang uri ng pag-ibig na iyon ay nagdala ng matalim na amoy ng sourness na may fiery aftershock, standard seasoning, at cultivation romance. Sa labas, hinamon ni Sun Xianxiang na malaman kung sino si Mujian at ano ang nagpapaisip sa kanya na ang pagpalo ay katanggap-tanggap na pag-uugali. Sinabi ni Mujian kay Sun Xianxiang na ang isang Macelan na mortal na tulad niya ay hindi kailanman mauunawaan ang mundo ng mga spirit tool. Sumingit si Jin Iling, idineklara na si Mujan ang kanyang senior wooden sword at labis na makapangyarihan. Binaliwala siya ni Mujan, sinabi na sinasayang niya ang kanyang oras, at inihayag na oras na upang makita kung talagang bumuti siya. Itinuro ni Sun Xianxiang na dapat niya siyang hintayin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang echo ng labanan ay damaloy sa kagubatan. Itinulak ni Mujan ang kanyang kamao sa tiyan ni Jin Iling.
Tinamaan niya ang kanyang dibdib pagkatapos. Nagmakaawa si Sun Shangxiang na tumigil sila at nanawagan para sa pagtatapos ng laban. Binaliwala siya ni Mujan at naglunsad ng isa pang suntok. Lumipad si Jin Yiling. Inalikabok niya ang kanyang mga kamay na para bang pinatay niya lang ang isang lamok habang nakatayo si Sun Shangxiang sa malapit, kitang-kitang nababahala para sa kanya. Tumama si Jin Yiling sa dumi at lumuhod. Binalaan niya na ayos lang siya at inamin na namiss niya ang pakiramdam na iyon ng masyadong matagal. Binalaan ni Mujan na dapat siyang tumigil sa pagiging masyadong arrogant, tinawag ang kanyang mga kasanayan na pitiful, at tinawag siyang kahihiyan sa mundo ng spirit tool. Naghagis siya ng isang item. Sinulyapan niya ito at nagtanong kung ano iyon. Tinukso niya siya sa pagiging walang kaalam-alam at hindi makilala ang isang bagay na mahalaga. Ang item ay isang temperang gold stone na kilala sa paggawa ng mga gold spirit tool na lumiwanag na may holy brilliance at itulak lampas sa kanilang mga bottleneck. Mahalagang ang Super Sun Catalyst para sa metal. Tinitigan niya ito, namangha sa kapangyarihan nito at nagtanong kung paano gamitin. Kinaladkad niya ang bato sa kanyang braso. Ginawa niya ito ng walang kaunting pag-aalaga at umagos ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa kagubatan tulad ng isang Bach Pao Irip sequence. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang braso ay namaga at namula. Gayunpaman, sumanghap siya na kumikinang iyon ng maliwanag. Napansin ni Sun Shangxiang na tiyak na masakit iyon ng labis. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.